Na gagamitin po ako, no? Talagang, alam niyo mga kapatid, yung buhay ko po ay hindi ko na maalala po kung kailan po last na nakapagpanambahan po ako sa dakong ito. Pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa church nito, dito po ako tinawag at ginamit ng Panginoon na simula na maglingkod sa Kanya. Salamat sa ating Pastor Ramon Sr. na kung hindi sa kanya mga kapatid, hindi ko po alam ngayon kung ano po yung buhay ko. At yun po yung isa ko pinapasalamatan sa Panginoon na ayaw kong sayangin at bumalik sa dating ako, no, na isang makasalanan mga kapatid. At hanggang ngayon, dumaranas man po ako ng iba't ibang sitwasyon ng mga pagsubok at mga pangyayari sa buhay na minsan ay talagang masabi na kunti na lang ay lalayo na sa Panginoon ay pinaglalaban ko po yung aking paglilingkod sa Kanya. At salamat sa mga oras nito sa panahon ng pagkakataon na mabigyan muli, no? Namimiss ko po ito mga kapatid, no? Pero talagang surprise po dahil hindi ko po iniisip na gagamitin po ako ngayon dahil matagal na rin pong panahon nga na hindi po ako napagpanambahan dito. Yung nangyari po sa amin, yung time na hindi na po kami nakapagsambahan doon sa tinutulungan kong church, ay talagang nagkaroon po kami ng nagkaroon po ako ng lungkot, no, sakit. At di ko alam kung paano ko ibangon yung mga kapatiran po namin, no. Basta isa lang po yung pinaalala ko sa kanila, saan man po tayo dalahin ng Panginoon, ay magpatuloy po tayo sa paglilingkod. Pero isa po ako, mga kapatid, na nanghina, no? Nanghina at talagang pinagdaanan ko yung nangyari. Pero salamat sa Panginoon at hindi niya pa rin ako iniwan. Pinapaalalahanan niya pa rin ako sa mga panaginip, no? At yun nga kagabi na nung nakaraan pa po, yung nangyari po sa amin, nag-decide po ako na bumalik po ako doon sa dati namin church, yung nagkasal po sa amin. So nakapag-church po ako doon 2 beses. Tapos yung unang linggo ng January, hindi po ako nakapag-church, dalawa kami ng asawa ko. Pangalawa, pangatlo, nakapag-church po ako doon. At yun po, sabi ko nga na babalik na po ako doon. Yung problema lang po mga kapatid, no? Na konting lang muna mga kapatid So, gusto ko lang himay-himayin ba? Yung problema lang, yung ngayon, halos 3 linggo talaga, lagi ako nangako sa Panginoon na mag-church ako. Hindi talaga natutuloy. Mung nakaraan, tapos nakaraan, at nakaraan pa rin po. At kagabi, sabi ko, ano man yung mangyari, magsisimba ako. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, ayaw kong maging 1 buwan na hindi po ako makapag-charge at makapagpuri sa iyo. At dito po, hindi po ito aksidente mga kapatid dahil bukal po sa puso ko na makadalaw sa mga oras nito, sa dagong ito. Kaya, at iniisip ko, sabi ko, yung church na yan, yung unang ginamit ako ng Panginoon at nakilala ko siya sa ating pamagitan nating Pastor Ramon Sr. Kaya yun, salamat sa Panginoon sa pagkakataon sa mga oras nito na narito po ako sa inyong harapan. Bagamat hindi po ready, pero alam ko po na yung magpapaunawa sa atin ngayon ay ang ating Panginoon sa bawat salita nating marinig at sa buhay po natin na nangyari at hindi dapat mangyari mga kapatid, no? Pero isa lang po yung pinapalala ng Panginoon. Sabi nga lagi sa banal na kasulatan, magpakatibay kayo at magpakatapang, no? Ano man yung mangyari sa sitwasyon ng buhay po natin, daanin man tayo ng bagyo, no? Pagsubok sa buhay, sabi nga magpakatatag ka at magpakatapang. At paalala po dun sa aklat ng Timoteo 1:7, ito po yung naging puhunan ko mga kapatid, no?
na saan man ako makarating, no? At kung ano man po yung aking ang pinagdadaanan ko sa aking paglilingkod, ito po yung laging pinapaalala sa akin ng Panginoon. Nasabi po doon, 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hindi po kaduwagan ang kapangyarihan ibinigay sa atin ng Diyos upang sa kaunting pagsubok, problema sa buhay, ay pwede ka nang tumalikod sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen mga kapatid. No? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa mga oras na ito mga kapatid, kamusta po tayo mga kapatid? Kamusta po yung ating paglilingkod para sa ating mahal na Panginoon? No? Alam ko po na iba't iba po yung ating pinagdadaanan sa ating buhay. Mayroong mga kahilingan tayo sa Panginoon na nangyayari. Mayroon din po tayong kahilingan sa Panginoon na hindi nangyayari. Pero ano po yung ating nararamdaman para sa ating mahal na Panginoon? Tayo po ba ay nadi-discourage? Tayo po ba ay nasisiyahan sa mga sitwasyon nating buhay na gusto nating marating or maabot habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Balikan po natin kapatid ang ating binasa, no? Dito po sa aklat ng mga awit. Sabi po doon mga kapatid, 63 verse 1, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap, no? Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas mga kapatid, no? Ito po yung naging damdamin ni Haring David mga kapatid habang siya po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Dumanas man siya ng mga kahinaan sa paglilingkod, no? Dumanas man siya ng mga pagsubok mga kapatid. Pero po mga kapatid, ang lahat ng yun ay lagi niya pa rin iniisip yung kasiyahan para po sa Panginoon mga kapatid, no? Nasabi niya nga, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Kamusta po tayo mga kapatid, no? Yung po ba yung ating nararamdaman mga kapatid na yung ating Panginoon lagi yung ating hinahanap mga kapatid, no? Sabihin yung mga kapatid, oh si Brother Dong, yung pangalan niya siya kaya papatutuo niya pa lang nang hina na siya, di ba? Pero yung mensahe niya ngayon ay dapat bilang isang Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon ay laging hinahanap ay ang Panginoon. Pero si Brother Dong mga kapatid ko sa Panginoon, no? Alam ko po na marami po tayong sitwasyon sa buhay mga kapatid, no? Pero ito po yung laging pinapaalala ng ating mahal na Panginoon mga kapatid, no? Marami po tayong mga unang naglingkod sa Panginoon, no? Na yun po yung naging puhunan nila, yung laging may kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon, ano man yung nangyari sa kanya, yeah? Pansinin po natin yung buhay ni Apostol Hope mga kapatid, yeah? Ano yung nangyari sa kanya kung alam po natin yung buhay niya, yeah? Isa po siyang napakayaman, di ba? Lahat ay nasa kanya na. Pero yung nagkaroon po siya ng pagsubok mga kapatid, lahat ng yun ay nawala, no? At kulang na lang, no? At kung siya po ay talagang ayaw na niyang maglingkod sa Panginoon, marahil po ay tumalikod na siya. Pero sa halip po na tumalikod si Hope mga kapatid, ano pa po yung kanyang sinabi mga kapatid, no? Sa mga kahirapan ng bao pagsubok tayo magpasalamat sa kaginhawanan ba tayo magpasalamat, di ba? Hindi po yun yung pinapaalala sa atin ni Hope mga kapatid. At ganoon din po
yung ating key verse po dito sa aklat ni Haring David, mga kapatid, no? Na lagi niyang hinahanap yung ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Yun po, mga kapatid, yung buhay po natin, mga kapatid, na dapat ibigay para sa Panginoon, mga kapatid, no? Alam ko po na marami po tayong mga pangarap sa buhay. Alam ko po na marami po tayong maabot, pangarap, no? At makamtan, mga kapatid, pagdating ng panahon, mga kapatid. Pero mga kapatid, tandaan po natin, ang lahat ng yan ay wala pong saysay kung mahiwalay po tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya alam niyo, mga kapatid, bilang patuto ko po sa buhay ko po, no? Nagpapasalamat ako sa Panginoon kahit ganun yung nangyari, no? Lahat po tayo ay dumadaan po sa iba't ibang pagsubok sa ating paglilingkod. Pero dapat po, bilang isang Kristiyano, at marami na pong salita ng Panginoon na natanim sa ating puso po, no? Ay wag po tayong tumalikod sa Panginoon, mga kapatid, no? At wag na wag po nating uwalain yung salita ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil sabi po sa aklat ng Amos, no? Amos 8 verse 11, no? Basahin po natin, mga kapatid, para hindi po tayo maligaw po, no? Ano pong sinasabi ng Amos 8 verse 11? Sabi niya po dito, mga kapatid, no? Sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no? Yun po, mga kapatid, no? Kaya kung ano man po yung ating sitwasyon o pinagdadaanan sa araw-araw nating buhay, mga kapatid, wag na wag po nating wawalain yung salita ng Panginoon. Dahil yung salita ng Panginoon, mga kapatid, ito po ang nagiging gabay, no, sa ating buhay, mga kapatid. Ito po yung nagpapatibay, no? Ito po yung nagpapatatag, no? Dagsahin po tayo ng pagsubok o kahirapan sa buhay na ay nanatili po tayo sa piling ng Panginoon, no? Kaya lagi pong paalala ni Haring David, mga kapatid, no, na laging nauuhaw yung kanyang kaluluwa sa Panginoon, mga kapatid. At ganun din po dapat yung ating mindset habang po tayo ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, no? Dahil sayang din po, no, na lagi po tayong patutuon natin, napakabuti ng Diyos, no? Napakabuti ng Diyos sa buhay ko, no? Kahit anong nakamtan ko ang lahat, pero kapag isa lang yung hiniling mo na hindi dumating sa buhay mo, nawala na yung sinasabi mong napakabuti ng Diyos, mga kapatid, no? Kaya yung salita ng Panginoon, mga kapatid, ay wag na wag po nating uwalain. At katotohanan po yung sinasabi ng Bible na darating yung panahon na tayo po ay magugutom. Hindi po tayo magugutom sa pagkain o sa tubig, kundi po sa salita ng Diyos. Paano po kung tayo po ay tatalikod sa Panginoon at di na po natin marinig yung salita ng Panginoon sa buhay po natin at bigla siyang dumating? Di ba? Nakakalungkot po, mga kapatid. Kaya panghawakan po natin mabuti, mga kapatid, katulad ng paalala ng Hebreo, mga kapatid, no? Sa 2, mga kapatid, no? Basahin po natin, mga kapatid, no? Na panghawakan po natin mabuti yung salita ng ating mahal na Panginoon. Basahin ko po, mga kapatid. Ano yung, mga kapatid, sa totoo lang po, medyo patawarin ako ng Panginoon. Siguro mga 2 weeks po or 3 weeks na hindi pa ako nakapagbasa ng Bible. Pero inamin ko po yan, mga kapatid, dumaan talaga ako sa sitwasyon na sabi ko, Lord, parang napakalayo ko na sa iyo. Hindi mo na marinig yung aking mga panalangin. Pero kahit hindi ko nagbasa ng Bible, mga kapatid,
hirap, gusto ng isip ko na manalangin, hindi ko po kayang bumangon para manalangin, pero nasa isip ko po siya, mga kapatid. Lagi kong sinasabi lang sa inyo, Lord, tulungan mo ako, ayaw kong lumayo sa iyo. Yun lang yung lagi kong hinihiling sa Panginoon. Sabi po dito sa Hebreo 2, mga kapatid, kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo mailigaw. Ito po yung salita ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. No? Ito po yung salita ng Panginoon, yung patuloy na nangungusap sa atin. Imagine po natin, mga kapatid, yung buhay po natin, di ba? Yung hindi tayo nakakilala sa Diyos, no? Hindi tayo nakakilala sa Diyos. At ngayon nakilala natin yung Panginoon at nababasa po natin sa Bible, kung i-recap po natin yung buhay po natin noon, ay nangyari po sa atin. Di ba? Nangyari po sa atin. Noong panahon na hindi po tayo na nakakilala sa Diyos, konting problema lang ay balisang-balisa po tayo. No? Pero dito po sa Bible, sabi nga na huwag tayong mabalisa, mga kapatid, kung ano man po yung pagsubok na dumating sa buhay po natin. No? Kaya, yun lang po yung lagi pong pinapaalala sa atin ng Panginoon, na panghawakan po nating mabuti yung kanyang mga salita, mga kapatid. Kung tayo man po ay nanghihina, no? Ibalik po natin sa ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo at ay pagpasalamat po natin sa ating mahal na Panginoon at huwag na huwag po tayong mahiwalay. No? Dahil napakahirap po, mga kapatid. At dito po sa last verse po natin, mga kapatid, sa aklat ng pahayag, mga kapatid, no? Sa 4 hanggang 5, mga kapatid, sabi po dito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa inyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. No? Sa 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan, mga kapatid. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga kanyang mga salita. Palakpakan po natin ang kanyang salita, mga kapatid. No? Katulad po sa nangyari sa ngayon 2025 pa lang, mga kapatid. Salamat sa Panginoon at dumating na yung pagsubok nito sa akin. Na nanlamig po ako sa Panginoon, no? Na pakiramdam ko ay malayong-malayo na ako sa Kanya. Yung presensya niya ay halos di ko na madama, mga kapatid. So, bilang kapatid niyo sa paglilingkod, sana po, kapag dumating yan sa buhay niyo po, ay mapagtagumpayan niyo po yan. No? Kung ano man po yung ating nararanasan ngayon sa buhay po natin, yung pag-ibig po natin sa Panginoon ay huwag po nating mawalain. No? Sana po, huwag niyo po akong tularan, mga kapatid. Pero alam ko po, mahal tayo ng Diyos. At ano man yung mangyayari sa iyo, nakikita niya. At kung ano man po, yung tinatatayuan nyo, ay alam niya. No? At kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Yeah. Amen. No? Amen po. Panindigan po natin yan, mga kapatid. Bakit? Ako panindigan po, mga kapatid, dahil meron po tayong salita na nakatanim sa ating puso. Pero kung wala po yung salita ng Panginoon, pwede ka nang mabuwal, mga kapatid. No? Alam ko po, kaya nyo yan, mga kapatid. Ako nagpasalamat sa Panginoon dahil January pa lang, February ngayon, katapusan ng February, dumating na po ito sa akin. Kaya lubos pa ako nagpasalamat sa Panginoon na sa mga oras na ito ay bumalik po yung kasiglahan ko po para po sa aking paglilingkod para sa Panginoon. At napagtagumpay ko po ito. No? Kaya paalala po ng ating Panginoon, no, sa una po nating binasa, no, maging katulad po tayo ni Haring David na walang ibang alam kundi yung kanyang kaluluwa ay nahanap-hanap niya yung Panginoon. Hindi lang po, kulang po sa buhay po natin, yung lagi lang po nating hanap-hanapin yung mga mahal po natin sa buhay pisikal. Yung anak natin,
Yung asawa natin, kung may asawa man tayo, o boyfriend natin kung binata man tayo, no? O girlfriend natin kung binata man tayo, no? Yung nais po lagi ng Panginoon mula pa lang po ngayon 2025 start po, no? Kung dati po ay nagtagumpay ka, naging matatag ka, naging malakas ka sa paglalingkod mo, ngayon po dublihin po natin mga kapatid. Dahil start pa lang po tayo 2025, no? January, February, 2 months pa lang po. Marami pa pong darating sa buhay po natin hanggang mag-end po yung 2025, no? Kaya bantayan po natin yung mga pagsubok at problema o anumang dumating sa buhay po natin sa ating buhay bilang isang Kristiyano at naglilingkod sa Panginoon, no? Pero alam ko po mga kapatid, matatag ka na. Sabihin mo sa katabi mo, matatag ka na kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, no? Kaya mo yan, no? Kaya ko to. Kaya nating lahat mga kapatid, no? Masaya tayo, no? Masaya ka, masaya ako, masaya tayong lahat sa paglilingkod para sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Bakit? Tanong ko po mga kapatid, bakit kailangan nating maging masaya sa paglilingkod para sa Panginoon? No? Dahil po, siya lang po yung buhay po natin. Siya po yung nagbibigay ng lakas. Siya po yung nagbibigay, siya po yung tumutulong, no? Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan handang sa klulo kung may kaguluhan mga kapatid. Di ba? Kung may problema ka, Diyos lang po yung makakatulong sa iyo. Kung may pinagdadaanan ka, Diyos lang po ang makakalutas nito, mga kapatid. Kaya kailangan mo na sa Diyos mo hanapin yung tunay na kaligayahan mga kapatid. At hindi po tayo tinawag ng Panginoon upang tayo po ay bigyan ng hindi tayo tinawag ng Panginoon kundi tayo ay ipahamak. Kundi lahat po ng tinawag ng Panginoon ilalagay niya sa ikabubuti ng kanyang buhay. No? Jeremias 29 verse 11 mga kapatid. Ako lamang ang nakakaalam para sa ikakabuti ninyo. At sa mga sumusunod, siya po yung ating pag-asa kung buong puso po natin itong hahanapin. No? Basahin po natin mga kapatid. Jeremias 29 verse 11 mga kapatid, no? Sabi po dito, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama. Kita mo yan mga kapatid? Napakaganda po. Yung plano na hindi ikakasama, no? Ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Saan po natin makikita ito mga kapatid? Walang iba po kundi sa ating mahal na Panginoon, no? Tuloy po tayo mga kapatid. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Di ba? 13. Kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung, di ba may kung, buong puso ninyo akong hahanapin. Kaya totoo po yung paalala ni Haring David sa atin, no? Na wala siyang ibang hinanap, walang ibang hinanap yung kanyang kaluluwa, kundi yung kasiyahang maglingkod sa Panginoon. Kaya dapat rin po, ganun po yung mindset natin hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, no? Totoo po mga kapatid, yung sinasabi ng Bible mga kapatid. Kaya mga kapatid, no? Sana po nabigyan po tayo ng encouragement, kalakasan sa mga oras nito, sa mga salitang ating narinig mga kapatid, no? Tandaan po natin mga kapatid, yung mga salita nating narinig, no? Higit sa lahat yung unang ikalawang Timoteo 1:7, paborito ko pong salita ng Panginoon. Hindi po kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kung nararamdaman mong lumalayo ka na sa Panginoon, pipigilan niyo po mga kapatid yung sarili mo.
bumalik ka sa Panginoon. Dahil mayroon na po tayong tatak na binigay yung Panginoon. At hindi po yun kaduwagan, kundi pagpipigil, pag-ibig, at pag-ibig at pagpipigil sa sarili, mga kapatid. Kaya huwag po tayong maging duwag sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag po tayong maging duwag kung ano man po yung dumating sa ating buhay, pagsubok, o anong paman yan. Kayang-kaya po natin yan. Tulad ng sinabi ko, kaya mo yan, mga kapatid. Kaya ko to. Kaya mo yan. Kaya nating lahat. At makakaya po natin yan kapag lagi mong hinahanap yung Espiritu ng Panginoon at kasiyahan sa paglilingkod para sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sa mga oras nito, bagamat may ilan po yung salita ng Panginoon, ay nabigyan po tayo ng encouragement or kalakasan sa ating paglilingkod. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po ba natin ibigay sa Panginoon na maging masaya ano man yung dumating sa buhay po natin? Para kaya na. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ako, mga kapatid, nagmasalamat sa Panginoon sa mga oras nito at dinala niya ako sa takong ito, mga kapatid. Sa church, kung saan ko siya nakilala at pinaglingkuran, na tinaniman po ako ng salita ng Panginoon. Kaya napakabuti ng Diyos, hindi lang sa akin, sa ating lahat, sa iyo, sa ating lahat, mga kapatid. No? Sa pangalan ng Panginoon, tayong lahat po ay tumayo, mga kapatid. At awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan po natin ng isang awit at bago po tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Medyo nakalimutan ko yung ano bang awit, yung magandang awit yan eh. Okay. So, awitin po natin yung salamat sa iyo, Panginoon. Dahil, kung wala po yung ating mahal na Panginoon, marahil po, hindi natin alam kung anong buhay meron tayo ngayon. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, sabihin po namin sa iyo, salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay.
Salamat po, Panginoon, at hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw ang siyempre naging taglaw ng aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming buhay na walang kapatid, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa araw-araw, sa mga pagsubok, sa aming nararanasan, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. At ikaw po ang dahilan bakit narito kami ngayon, Panginoon, na patuloy na maglilingkod at magpupuri sa iyo, Panginoon. Na ikaw po ang dahilan kung bakit nagbago ang buhay po namin, Panginoon. Kaya walang rason, Panginoon, upang kami po ay tumalikod sa iyo, Panginoon, tumiwalay, Panginoon. Dahil sa iyo lamang po namin matagpuan ang buhay na walang hanggan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, salamat po, Panginoon, sa pagbago mo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po ang pag-asa namin, Panginoon. Ikaw po ang dahilan kung bakit kami naging malangga sa araw-araw namin ginagawa, Panginoon. Ikaw po ang dahilan kung bakit meron kaming hininga, Panginoon. Kailan ang aming buhay nagbubula sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang dahilan, Panginoon, pang maging matatag kami, Panginoon, sa aming paglilingkod ito. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo namin napakinggan sa mga oras na ito, Panginoon. Sa magitan ng iyong mga salita ay natagpuan po namin ang aming buhay, Panginoon, na hindi magulong, hindi mabalisa, Panginoon. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, ay nakita po namin ang totoong kasiyahan sa iyo, Panginoon. Nalaman po namin, Panginoon, kung bakit kami may hininga, kung bakit kami nabubuhay, na punong-puno ng kasiyahan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, ang siyang nagpapatibay sa amin. Ang iyong mga salita ang siyang patuloy na nangungusap sa amin, sa sitwasyon namin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming narinig sa mga oras na ito, na natagumpayan po namin ang aming paglilingkod. Magmula pa po noon hanggang ngayon, Panginoon, inatili po kami na magpupuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Kaya walang ibang dahilan, Panginoon, na kami po ay tumalikod sa iyo, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, magmula sa araw na ito, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, dalangin po namin ang iyong gabay, patnubay, Panginoon. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat at pagpapala, Panginoon, anuman po ang aming kinabubuhayan, Panginoon. Dalangin po namin ang kagalingan sa aming mga karamdaman, physical, spiritual, Panginoon. Ang aming kahinaan, palakasin niyo po, Panginoon. Dahil hindi po namin kaya ang lahat ng ito kung malayo po kami sa iyo, Panginoon. Hindi po namin kaya gawin ang lahat-lahat na aming gagawin, Panginoon, kung hindi ka po namin kasama. Kaya maraming salamat po sa mga oras na ito, sa katagumpayan, sa mga salita mo na nagbigay ng kalakasan sa aming buhay pananampalataya. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus ay amin pong binabalik ang kapuri at pasasalamat. Amen. Praise the Lord at salamat sa Panginoon, mga kapatid. No, sana po ay nabigyan po tayo ng encouragement sa ating paglilingkod, at God bless po sa ating lahat. At higit sa lahat, maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At binabalik ko na po sa ating MC para po sa pagpatuloy. God bless you, Brother Dong, sa pagdala ng
banal na salita ng Diyos na kung paano po napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po si Brother Dong ay nabautismuhan po yan. Pinanganak din ang aking apo na si Monsak. 4 na taon na yata, no? 4 na taon na. 4 na taon na. Kaya talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon na kung paano po nakapiling natin siyang muli sa bahay dalangin ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na kung paano po masaya tayo na tayo po ay nagsama-sama muli. Higit na masaya, higit na nagagalak ang mga anghel sa langit, pati ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. At narito na po tayo sa offering para sa ating bangka na hinuhulugan, mga minamahal, pati sa ating darating na gawain, mga minamahal, mga kapatid. Hallelujah. Yung kusang loob po, mga minamahal, mga kapatid, na hindi mo mabigat sa atin, na dapat po masaya lang po tayo, mga minamahal, sapagkat sabi na banal na kasulatan, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Mga minamahal, mapalad ang nagbibigay, mga minamahal kong mga kapatid. Hallelujah. At ibinigay ko po ang awit para sa mga kaloob sa ating Sister Angelica sa kanya po ang pagkataon.
Binibig ko panalangin sa ating Pastor Arvil sa mga kaloob. Let us pray. Panginoon, salamat Diyos sa napagbigay, Panginoon. Naway ito po, Panginoon, ay magamit ng Diyos. Matapos, Panginoon, ang aming hinunan ng mga Panginoon. Talangin namin na sa darating, Panginoon, na gawain ng Diyos, iyong pakaikutan ng mga anak. Provide lahat ng mga Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang siya, Pastor, sa panalangin at tayo narito na sa palala. Sa sunod na linggo ang ating song leader. Sinong song leader sa linggo? Sister Apolin, pakisabi na lang na siya ang susunod na linggo. Tapos ang minsay ating Preacher Ray sa sunod na linggo po, mga kapatid. Wala nang paalala. Brother Dong, paalala. Wala na. Kung wala na po, naman po mga kapatid, tayo po narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibig ko isang awit at closing prayer sa ating Preacher Ray. Sa kanya po ang pagkataon, pati sa pagkalit. Praise the Lord, hallelujah. Tayo magsin tayo mga kapatid. Praise the Lord. At pingawitin ang dakilang katapatan. Praise God.
aming gawain. Lord, hallelujah, na ito nawa Panginoon, patuloy kang gumawa ng pagmamahal sa amin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, kami nagbulubos na nagpapasalamat galing sa simula ng aming pagsamba sa iyo, sa musicians, Panginoon, sa song leader, hallelujah, at sa mga praise the Lord, hallelujah, nagdala ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong ibuhos ang iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin, sa aming Brother Dong, Panginoon. At salamat, Panginoon, ang patuloy at ang iyong paggabay sa kanya, Panginoon. At salamat sa salita na iyong binigay sa kanya na aming narinig, Panginoon, na ito sana'y tumubo sa aming puso. At ito po'y patuloy naming dadalhin sa aming buhay, Panginoon, habang kami naghihintay sa iyo. Praise the Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa muli sa katagumpayan ng aming pagsamba sa umagang ito. At kahit na sa aming pag-uwi, Panginoon, temporary yung paghihiwalay, patuloy ka pa rin mag-guide ang bawat isa sa amin sa Panginoon. Kahit sa aming pag-uwi, na kami po ay ligtas na walang makapahamakang mangyayari, Panginoon. At kahit paman sa mga kapatiran kung saan man sila naroon ngayon, patuloy mo pong hipuin ang kanilang mga puso, Panginoon, na bumalik at magsamba kung saan man sila naroon, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at kahit sa mga pagkain na inihanda, pagpalain mo po ang mga kamay na naghanda dito, Panginoon. Patuloy ang iyong mga pagpapala sa blessings na sa kanilang buhay, Panginoon. At siksiglig ang ibalik mo sa kanilang, Panginoon. At itong pagkain na aming partake ngayon, Panginoon, ay praise the Lord, hallelujah, lakas, ang lakas sa aming pagkatawan habang kami ay nabubuhay dito sa liputan, Panginoon. Salamat po at ito aking binabalik sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.